Hey yo, another content for today's video mga kalapare. Yun, nakita nyo nga, nagkakape muna tayo bago natin gawin ang gagawin natin ngayong araw. At heto nga, magdideworm tayo o magpupurga ng breeders, especially itong dalawang ito at itong isa. Kasi nahalata kong nangayayat sila mga kalapare nung nakaraang mga araw. And yun, kunin na natin yung pang deworm natin o pang purga. Hammer pala yan mga kalapare, yung tableta na pahaba. Susubuan natin sila ng tigi-isa. Uunahin na natin itong nasa taas. Ito pala yung mga kalaparing pinagpares ko at yun yung sinasabi kong almost 3 weeks na silang magkapares, hindi pa nangingitlog. At nahalata ko ngang nangangayayat ang katawan nito, itong kak, at ang dumi nila medyo may amoy at hindi maganda ang dumi, malabnaw. At ito nga yung papasubo natin, hammer. Mababa lang naman ang dosage niya mga kalapare, kaya hindi naman maano yung mga kalapate. Yun, kung napanood nyo yung video ko dun sa page ko mga kalapare, pinakita ko nga dun na grabe ang pinayat nila. Kaya sabi ko, i-recondition ko dahil hindi ko talaga sila na i-condition bago ko ipagpares tong dalawang ito. Kaya siguro medyo natagalan ang pangitlog at hindi maganda kung ipagpapatuloy ko yun. Kung umitlog man sila, sigurado ang inakay mahina. Kaya sabi ko, i-recondition ko ulit. Kaysa naman na mangitlog, tapos yung inakay, yun nga, mahina naman. Kaya mabuti na tong i-recondition, di ba? Yun, subuan na natin ito naman mga kalapari is yung hen. Isasabay ko ng purgahin yung lahat para at least walang kawala ang mga virus. Yung mga young bird na nasa flyer slope, hindi na muna natin yun ipupurga dahil hiwalay naman sa kulungan eh. Tsaka malalakas pa naman yung tumuka. Wala pa naman akong nakikitang mga sinyalis na may sakit sila. At ito naman yung isang blue bar. Ito yung mga kalaparing kakatapos lang ng second clutch ng dalawang inakay. Ang kapares nito mga kalapare nandun sa flyer slope. Iniwan ko nga doon dahil para may sumubo pa rin doon sa dalawang inakay. Pero yun, huli na natin yun i-deworm. Isasabay na natin yun sa mga inakay niya. At itong ang kak na to, i-deworm na natin to. Sabay na natin to sa dalawang magkapares. Yun, kita nyo naman grabe ang ipinayat to. Halata nyo naman sa pagkakahawak ko. Ayun mga kalapare, hintay-hintayin lang natin ang epekto ng hammer smash. Ay, hammer lang pala ang epekto niya mga kalapare. Siguro mga 30 minutes o higit pa. At maya maya magpapatuka na rin tayo. Kita nyo naman yung dumi niya, oh. Ang labnaw, oh. Kulay na berde ang kulay, di ba? Yun, magpapatuka muna tayo mga kalapare. Itong flyer mix dun sa mga flyers natin sa loft, sa flyer slope. 4 na takal dahil 4 sila dun. Kasama yung isang breeder na iniwan ko nga para may magsubo dun sa dalawang inakay. At itong dalawang patukanang ilalagay natin dyan ay feeds para dun sa mga pinurga nating mga kalapatek. Dahil siguradong hindi sila makapagtutukan ng flyer mix na yung mga malalaking grains. Dahil ang katawan nila ay pa sa purga. Mahina pa. Yan, tignan natin kung tumuka.
Yun, tumuka naman sila mga kalapare. At mamaya-maya hintay lang na nga natin ang epekto ng hammer. Lagay din na natin tong isa. Yun, tumuka naman tong isang mga kalapar. At ito naman yung painuman nila. Electrolyte siya mga kalapar, yung liquid, hindi yung powder. Liquid yan mga kalapar. Electrolytes liquid. Yan, ilagay na natin dito. Oops. Tumapon pa nga. At sa mga susunod na araw mga kalapar, pagkatapos nito, bukas ay mag-flashing naman tayo. Bawang naman ang ipapainom natin. At oregano, mga herbal. Hanggang sa makita nating improve na yung katawan nila at hindi na ang dumi nila. At ito na nga mga kalapar ang resulta after 30 minutes. Alas 7 na ng umaga yung mga kalapar, kaya medyo maliwanag na, mainit ang araw. Ito yung dumi nila. Mukhang isinukan na lang nila yung mga kalapar, yung kalat-kalat ang ano nila. At itong isa pareho din mga kalapar, mukhang isinukan na lang. Makikita nyo naman sa bibig nila, mahalata yung isinuka. Yun mga kalapar. Hanggang dito na lang ang video natin mga kalapare. Update ko kayo sa mga susunod na araw at sa mga gagawin pa natin. Yun, goodbye.